Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Joy Bontilaw. Isinare lang niya ang pahayag ng abogado na si Attorney Dino De Leon. Sino ito? Ang pagkakalam ko, isa sa mga complainant. Abogado na nagsampa ng complaint o reklamo kay BP Sara na dapat siyang ma-impeach. So, ang nagrereklamo, sabi niya, Sara Duterte, hinahamon kita. I-waive mo ang bank secrecy rights mo ngayon din kung talagang malinis ang iyong konsensya. Nako. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 22,000 ang nag-react. 20,000 ang tumatawa, 274 ang galit, 1,500 lang ang nag-like sa hamon nitong abogadong complainant ito. So, mga ilang percent? Sabihin na lang natin, 95% tinatawanan o hindi naniniwala sa abogadong ito. Ano ka? Hilo? Ito, mga comments. Earl Magdali, kilala ko ito, pastor ito. Pasikat, sabi niya. Ano pa? Manny Gonzalez, another bobong attorney attack. Eds Riguer, tell it to the individuals named by the 18 Marines who received luggages. Jazo Amota, who are you? Murakag pating. Jose Martinez, ano ka ba? Abogado o abogago? Sidwin de la Cruz, maganda yung challenge na yan, umpisa sa Pangulo hanggang sa Mayor. Correct! Bakit BP Sara lang ang mag-waive ng bank secrecy rights niya? Lahat! Cheng Tapia, unsay problema nimo? Maghulat ka og maleta, panghilabot ka, wala kay labot. Ramiter Bacolod, from the word itself, secrecy, know the meaning first if you know it's the same as confidential. Trillanes man imong utok, attorney fishing expedition. Yun, binigyan siya ng pangalan attorney fishing expedition. Alam kasi nila na wala siyang makukuhang ebidensya. Kaya desperado na sila ngayon. Hamon kayo ng hamon. Oy, ang aming vice presidente, hindi siya 8-8. Mautak ang aming vice abogada yan. At the same time, yung, anong tawag doon? Nakapasar siya sa examination, schooling, everything para maging judge. Malapit nang maging judge ang aming vice president. Kaya hindi siya basta-basta kakagat sa inyong hamon na i-waive mo ang inyong bank secrecy law. Dahil ang batas, klaro na kaya nga tinawag secrecy law. There are only, I think, 3 or 4 exemptions para mailabas ang bank records ng isang individual. Una, kung magperma ng waiver si BP Sara. Kaya kinahamon nila eh. Pangalawa, kung yung sa kaso, criminal case, ang pinag-uusapan ay tungkol sa bank account ng sinakdal. Yan. Pwede ang korte mag-issue ng court order na ilabas ang bank records ng taong nasasakdal. Wala namang court order. Pangatlo, sa impeachment proceedings. Pwede. Kaya lang, sabi ng isang bank manager, at this stage sa Kamara, yung hearing sa Committee on Justice, hindi pa yan ang impeachment trial. Kung umakyat na sa Senado ang impeachment case ni BP Sara at ma-convene na ang impeachment court, yun na, pwede. Sa pamamagitan ng arguments dyan, pwedeng mag-decide ang impeachment court
ang impeachment court na ang mag-utos sa mga bangko na ilabas yung mga bank records ni BP Sara. Pwede yan. Sa ngayon, yung fishing expedition ng mga kongresista na nag-issue ng subpoena kung kani-kanino kasama ang bangko, hindi nila magagawa yan. Pwedeng makasuhan yung bank officer, sabi ng paliwanag ng isang bank manager. At this stage sa proceedings, nasa determination pa lang ng probable cause. Kung ang sinubpoenang bangko mag-release ng bank records ni BP Sara, makakasuhan sila. Kaya good luck na lang sa mga fishermen. Sana makakuha kayo ng ebidensya nyo. Kasi kung wala, mapapahiya kayo sa impeachment court. Narinig ko si BP Sara nung hindi pa nagsimula yung hearing dyan sa Kamara. Kayo dyan, mga kongresista, patunayan ninyo na meron akong unexplained wealth at magre-resign ako kaagad. Ganon. Very confident ang ating BP. Patunayan nyo, mag-resign ako. No need for impeachment. Resign na ako. But, pag galingan ninyo, pag hindi nyo mapatunayan, humanda kayo dahil hahabulin ko kayo. Wala akong patawad sa inyo. Kayong mga magnanakaw. Pwedeng patawarin ni BP Sara yung mga nagtraidor sa kanya sa politika. Dahil normal daw yun. Kaya lang ang mga nagtraidor sa kaban ng taong bayan, walang patawad. Kaya takot na takot itong mga mambabatas, yung Maleta gangs, o Maleta, anong tawag mo dyan, Maleta members, takot na takot sila na mananalo si BP Sara. Kaya lahat gagawin nila para matanggal nila through impeachment. Sige, subukan nyo. Kaya excited na akong makapanood ng bloodbath sa Senado pag may akyat na. Sana matuloy na. Sana hindi pigilan ng Korte Suprema kasi may petition sa Korte Suprema. Kung pinigilan, edi wala na naman tayo. Hindi tayo makapanood ng bloodbath. So, good luck, Attorney Dindo De Leon and mga kongresista. Sana makakuha kayo ng ebidensya laban kay BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among nahatagan sa yero. So mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang pag-aatopan karon. So muna ni ang ilang kahintang. So muna ni ang gitanggal ng ilang mga atop, mga kawayan lang nga nangagapok na. O karon human na gyud ang pag-atop, ang gihatag namong nga yero. Kita gid nato nga maayo na nga tan-awon. Sin nga gihatag sa Ginoo nga nakatop ra gyud ko kay sa una nga panahon nga kawayan ra kong atop nga nalata na, pero karon salamat kaayo kay natagaan ra kong sin nga nailisan ra gyud akong atop og sin. Salamat kayo. Pero nga dili na gyud mo maulanan.
dili na gyud mi maulanan kay na ilis dan na og sin among atop nga kawayan. So pila to ka tuig na ang imong atop nga kawayan lang? Mga pila ni iPad Paano na ba ito? Iglalimon yan. lalima. Lima na ka tuig. Oo. So salamat kayo. So, na ilis din na gyud akong atop nga kawayan sa sin. O na iulan gyud. Sige, salamat.